Yo, what's up YouTube? Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang umaga at tanghali at gabi kung saan man kayo sulok ng mundo. Mga OFW natin sa ibang bansa, kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Ayun, ang video na to, hatid natin kay Ders TV. Ayun, abusin na natin ang video ni Ders TV. Ayan, kung kayo pala bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, pa-comment na rin at pa-click na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun, wala na tayong patupik-tupik guys, silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So, shoutout muna natin ang dalawang masulit nating taga-subaybay na si Nueva Ecija, Legit Dower, na shoutout sa mga daily update natin. So, eto na, 13 PM sa online viewers ng EAT kanina. So, as of 1:13 PM po ito ang viewers nila sa YouTube. So, sa TBJ na YouTube, meron pong 22K watching. At dyan naman sa TV5 Philippines, merong 69K watching. At syempre, dito sa Facebook, merong 9.2K na watching. Diyan po sa TBJ official page ng Tito Vic and Joey. So, total up to 100,200. Alam ko, tumaas pa po ito kanina. So, ganyan lagi yung viewers nila. Hindi po bumababa sa 100K. Plus, habang ang Tape Bulaga naman, nang i-check natin yung kanilang page sa Facebook, meron lamang pong 483. Kung tutuusin, 200 plus na po ang followers nito. Pero yung nanonood sa kanila, 483 lang. Tapos, chinek ko rin yung sa YouTube nila na merong 5.28 million subscribers. Meron lang itong 1.9K watching. So, total of 2,383K. Tama. 380. Ay, ayan, ads 300. Lucky me kasano pa. No? So, grabe, kakulputan talaga sila. Habang sa TBJ naman, napakalakas. At ang daming nanonood online na siya nakakatuwa dahil yung pag-alis po nila dyan sa tape, napaganda pa po lalo. Diba? So, ang galing. Naging successful po yung pag-alis nila dyan sa tape. Correct. At itong inalisan po nila, ang siyang parang tagilid, at naghihingalo or naghihikahos sa viewers. Samantalang pag-usapan naman natin ang nakakatuwang post na ito ng isang panatiko ng Tape Bulaga. Ang sabi dito sa caption niya, wow, bigatin talaga si child star, superstar, #Buboy Villar. Dahil may picture na siya sa hallway kung saan ay mga bigatin daw ang nakakapagpa-picture dito at pawang mga host. Patunay lamang ito na talagang superstars na Prinsipe Sedi Buboy Villar. So, ayan, di ko na itutuloy at medyo nakakasuhan. Sabi ba, ang reaction ko dito, daw, bigatin at superstar, nakapagpa-picture dyan. Yung mga simpleng tao nga po na nakakapag-vlog pa po dyan. So, masyado naman nilang tinataas si Buboy. Dapat yung tamang pagtaas lang. Nakabigla kasi pag ganyan yung mga linyahan po nila. Hindi kasi akma yung pagde-describe nila kay Buboy. Ang ending, pinagtatawanan lang sila ng mga tao makakabasa ng post nila dahil masyado nilang tinataas ang standard nitong si Buboy. Sumikat ang mga host ng Tape Bulaga sa pangbabash ng mga taong bayan. Lalo na si Buboy dahil kilala siyang inaalisan ng mga mic yung mga nagsasabi ng Tito Vic at Joey at saka yung mga pinasasalamatan dyan sa G. Sagedi na Tito Vic and Joey yung sinasabi. 'Di ba? Kaya naman sumikat siya sa pangbabash. Kaya marami po ang galit sa kanya. Kaya maging yung sasakyan niya, ginagaskasan po ng kung sino, marahil hindi na po makapagtimpe sa inis dyan kay Buboy. So, nauunawaan naman natin na trabaho lang yung ginagawa nitong si Buboy.
at yung mga host dyan sa Team Bulaga. Pero sana hanggang doon na lang sana yon, at wag na pong nilang hinahaluan pa ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa mata ng marami. Kaya sila pinuputakti ng mga bashers or ng bashing dahil na din sa mga pinakikita po nila dyan sa telebisyon. Samantalang pag-usapan naman natin ang pangyayari or nangyaring insidente dyan sa Gisa Gedli na kung saan marami po ang nagrereklamo mga tao. Isa na namang kahiyan ito sa Tape Bulaga. So naganap po ito noong September 13, 2023. So bago-bago pa lang po ito nangyari noong September 13 lang. So kailan ba yun? Noong isang linggo? So salamat pala sa nagparating sa atin ng info na ito kasi may isi-share na naman ako sa inyo na siyang nakakatuwang pangyayari. At the same time ay kahiya na rin ito sa Tape Bulaga. So ganito po kasi yan, ano? Itong Gisa Gedli na segment ng Tape Bulaga, sumugod po dyan sa Parañaque. Yun yung sinugod po nila, no? Para dun po sila mamigay ng tulong at syempre makapagpasaya na rin, ano, ng mga tao. So ang reklamo po ng mga tao doon, bakit daw pinasasalamatan yung lugar ng Las Piñas? Yung Las Piñas doon pa daw yun. Yung lugar na yon na kinatatayuan po ng mga nasa Gisa Gedli ay Parañaque. So naihambing patuloy itong Gisa Gedli sa original na Itbulaga. No, itong Gisa Gedli. Sabi po ni Kuyang ito, ipapakita ko po sa mga screen po ninyo. Siya po yung nagsabi na mabuti pa yung original na Itbulaga. So mabuti pa daw yung original na Itbulaga, which is si Tito Vic at Joey po yun. Organized at kung saan lugar lang sila, dun lang sila. Unlike sa Tape Bulaga, Gisa Gedli, na hindi magkaintindihan yung lugar na pupuntahan. Ang katwiran naman po ng mga taga-tape dyan sa Gisa Gedli, on the spot daw kasi silang sumusugod. Ang Itbulaga daw ng TVJ noon, nagpapalista pa po, kaya organized daw. Yan yung sinasabi po nilang rason. So naihambing patuloy sila sa original, meaning alam na mga taga Parañaque, alam na mga taong ito ang katotohanan na sila ay mga peke at ang original ay ang Tito Vic at Joey. So isang malaking sample po yun sa kanila, syempre kasi harapan silang ginaganito na mabuti pa daw yung original na Itbulaga. Talagang sinabi niya, mabuti pa yung original na Itbulaga. Diba? So, pang-apat na beses na po palang nakapunta dyan sa Parañaque ang Itbulaga ng TVJ, no? So, napaka-smooth lang daw na mga kaganapan doon. Unlike dito sa Gisa Gedli na magulo. Paano ba yan? Isang malaking kahiyan naman ito sa Tape Bulaga dahil yung mga taong sinusugod nila, alam kung sino yung original at hindi. Kaya naman, isang malaking katotohanan na naman po ito. Itong nangyari po noong September 13. At alam ko, napanood nyo na rin po ito kung kayo po ay nanonood or nakikisilip dyan po sa Tape Bulaga Gisa Gedli, ano? Ay, hindi ko alam kasi behind the scene pala ito. Nakita lang natin ito sa isang vlog. So, meron kasi doon na nagbablog, pinapakita yung mga behind the scene. At least ito nga, nakita natin ito na meron palang nagkagulo dyan sa Gisa Gedli. At ang nakakatuwa pa dito, mabuti pa daw yung original na Itbulaga. Iba talaga kasi pag original. Hindi mo yan mayahambing sa Tape Bulaga Gisa Gedli. Kasi pag original, pag sinabing original, syempre quality yung mga trabaho nila. Correct. Yung mga ginagawa po nila. Talagang pinag-iisipan yan. At syempre dapat organize yung kanilang mga gagawin pagsapit ng araw na yon para hindi po magulo. Unlike sa Gisa Gedli on the spot, kaya nagkakaproblema po. Di po ba? So ano po ang masasabi ninyo sa... Ayun, isa na namang panibagong reaction video ang ating natapos mga ka-uncle natin dyan. Ayun, kung kayo pala bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at pa-comment na rin. Paklik rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber at mga sumusuporta sa atin dyan. Thank you very much. Ayun. Sana may nakuha kayong chismis. Iba talaga tong Gisa Gedli, no? Nako, chismis yung marimal. Ayun na, ingat po kayo. God bless po at keep safe po saan man kayo laging naroon. Babush, bye-bye.